magpagamot. Ito na po ang inihiling mo, anak ko. Sabi mo sa amin, inihiling mo, anak, sila. Hiniling mo, andito na sila na tumulong sa'yo, anak ko nga. Magpagamot ka, anak, Maraming salamat po. Para magamot yung anak ko. Andun lang sa taas po. Kaya po ang iniling niya po. Kaya tumawag sa'yo po. Palagi niyan sinasabi po na kayo daw ang makatulong sa kanya, sabi niya. Ano sinasabi niya? Sabi niya, kayo daw ang makatulong sa kanya po, sabi niya. Siya ang magpapagamot sa akin, sabi niya. Opo. Umiiyak si Joel. Joel, ba't ka umiyak? Salamat po. Maraming salamat po. Gusto ko po talaga magagamot yung anak ko. Salamat, maraming salamat po. Sige na, kausapin mo yung anak mo. Pagamot ka na ko nga. Magamot ka na. Lumulo mo kasi. Teresa, pinapakinggan mong mga ano ni God. God, Lord, salamat po yung hiling ko na mapuntahan po ako ng Daddy Frankie. Nagpapasalamat po ako ng marami sa araw na to. Lord, gabayan mo po kami sa aming pag-alis, pagpapagamot. Sana po, Lord, matapos na po lahat ng problema ng aking dinadala. Mahal na mahal ko po pamilya ko, asawa ko, anak ko. Salamat po, Jesus, Panginoon. Amen. No? Naririnig ni God lahat ng sinasabi mo, Magtiwala lang tayo. Si ma'am naman, ba't umiiyak si ma'am? Naiiyak po kasi ngayon ko lang po siya makitang ganyan. So, hindi po ako sanay. Hindi ka sanay. Kasi po, nung okay po siya, asikaso po niya yung mga bata. Tapos nakita po yung mga anak ko na takot sa kanya. Doon po ako naiiyak, sir. Laban lang, ma'am. Kaya natin yun. Andito ako, hindi ko kayo pababayaan. Yaman din lang na nagtiwala si Kuya Joel sa akin. Gagawin ko lahat ng aking makakaya. Opo. Okay. Gaya na sinabi ko, maliit na bagay pa lang naman ito. Hindi pa ganoon kalala. Kaya, kayang-kaya yan, Kuya Joel. O, sige. Sasama ko kayo ngayon. Doon tayo matutulog sa shelter. Opo. Bukas na bukas umaga. Ano pong mga kailangan doon, sir, pag ano? ID lang, ma'am. ID po niya? Kung meron, Meron po. ID nyo po. Meron po. Ito po, may ID po ako, rami po. Kunin mo ID ko, pakita ko Daddy Frankie. Ito po. Bukod sa pintor, Kuya Joel, ano pa yung trabaho mo? Leadman din. Foreman din po ako ng kanya, no? Sintada po, mason po. Oh, galing. Leadman po ako doon sa Ordanita po, sa Manuel Pangasinan dati. Sa huling inuman nyo, sino mga kainuman mo? Mga bayaw ko po sa Ordanita. Ano iniinom nyo? Alak po, Okay. 2x2. Yun po. Naalala mo ba yung simula? Bakit nagkaganyan ka? Paano na? Hindi mo maalala. Sa takot na po ako, yung kukuha sa akin. Basta natakot ka lang bigla. Ayan. Sige, tago mo lang, ma'am, kasi bawal ipakita sa amin yan. Oo. Ayan, tago mo lang. May license ka rin? Oh, very good. O, pahawak mo lang kay, sa asawa mo. Ayan, ay, nga. Mag-apply pa yan, sir, mag-abroad. Nag-a-apply. Mag-apply po yan dati. Dahil po ako dati. May passport ka Kasi din. nagka-problema lang po sa PSA niya. Tapos nagkaganyan. May pag-asa pa. No? Pwede pa kayong magsama doon, ng asawa mo, para mapag-ipon. May bahay na po ba kayong sarili? Mayroon po akong pinatay sa Ordaneta po. Kasi nag-Ordaneta po ako. Pero hindi pa po siya totally tapos. Pero pwede naman na po siyang tirahan.
Kuya Joel, ano bang pangarap mo sa buhay? Pangarap mo sa mga anak mo? Makapagtapos po sila at makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho nila para din sa kanila. Okay. Kuya Joel, sa panahon na to, hindi pa masyado naiintindihan ng mga anak mo yung nangyayari. Pero after 10 years or after a year, malalaman nila, maintindihan nila na may pinagdadaanan ng papa nila. Ano ang mensahe mo sa mga anak mo mapapanood nila to later on? Pagpasensyahan na mga anak ko kung mapanood nila to. Hindi ko naman ginusto nangyayari sa akin na may papatay, sasalvage ako. Yun lang po. Alam niya eh. Opo. Okay pa. Gamot lang talaga, konting gamot lang. Opo, yun din po yung hinihiling namin sa kanya. Na kahit dito po siya mag-stay, basta pumayag lang po siya mapacheck up. Opo. Yun nga po, ayaw niya magpadala. Kaya. Kasi alam po niya yung mga pinagsasabi. Opo. Kagaya po kahapon, nagwala po siya. Kasi hindi po naibigay agad yung gusto niyang hingin. Kagaya na. Nung humingi po siya ng pera po, nagpapabili ng coke, soft drinks po kasi nasa taas, mainit po. Hindi po naibigay agad kasi may ginagawa po kami dito sa baba. Doon po siya na-trigger, nagwala po siya. Pakainin nyo ng pakainin. Hindi pwedeng magutuman, hindi pwedeng mauhaw. Pero hanggat maaari, bawal ang coke. Opo, sinabi po yung bawal, pero yun po yung hinihingi. Coffee, tsaka coke, bawal. Mga matatamis, bawal po. Opo. Pagkain lang, ulam, tsaka tubig. Pero mabait naman si Kuya Joel. Pagkasama natin si Kuya Joel, behave na, di ba? Okay. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Napagkasundoan namin ni nanay kasi ayaw na ni Joel na maiwan dito. Mas kampante daw siya pagkasama kay Daddy Frankie. So, sasama natin siya sa shelter. Kasama naman po si Ma'am Mian na kanyang asawa. Hinihintay lang namin ang kanyang nanay para makapagpaalam din kami. For security purpose din po ito ng lahat. Lahat po ng mga dinadala natin mga kababayan or mga tinutulungan natin dahil yung mga ganitong pasyente ay hindi natin hawak or hindi rin nila control. Kaya na aking sinabi, kailangan natin talaga yung present or alam ng mga relatives, kapamilya. So maraming salamat mga kababayan at thanks to God kasi nagtitiwala si Sir Joel sa atin at tayo yung nakapagpababa sa kanya. No? Okay, appear mo na, Joel. Oo. O, di ba? Wala na problema. Wala na. Kanina nanginginig. Huwag ka na manginig, ha? Ituring mo akong kaibigan. No? Walang masamang mangyayari sa'yo hanggat kasama mo si Daddy Frankie, hanggat nagtitiwala tayo kay God, number 1, no? Okay. Wala pa si nanay? Wala pa si nanay yan. Pero bakit ngayon kalmadong kalmado? Yun nga po yung nire-request niya, sir, na kayo daw po yung pumunta at bababa daw po siya. Kaya nagpapasalamat po kami at nakapunta po kayo dito. Lahat naman hanggat kaya ng time namin. Opo, sir. Nakakatuwa lang na sa akin siya nagtiwala. Opo, sir. To be honest po, sir, hindi ko po kayo kilala nun, pero sinabi po niya sa akin, i-search mo sa YouTube. Nung nakita ko po yung mga video niyo, yun po. Kasi akala ko po nag-ano lang siya, parang hallucinate lang po siya. Kung sino. Iniisip mo na hindi totoo yung sinasabi niya. Opo. Nung nakita ko po, yun po. Naniwala po ako. So, ibig sabihin, nanonood siya kay Daddy Frankie. Opo. Kaya alam po niya eh. Kaya nagulat po ako nung tumawag po kayo. Yung kapatid po niyo, si Sir Opo, JB. si Boss JB. Opo, Boss JB. Opo. Nasa Makati kasi ako kahapon. Opo. May tinulungan din kami doon. Opo. Tapos na-receive ko nga yung mga mensahe na yan. Opo. Actually, kararating ko lang kanina. Alas 12 yata ako nakarating dito. Kaya sabi ko, sige, diretsuhin natin. Opo. Kasi nung tumawag po si Boss JB, sabi po niya, hindi may papangako na ngayon. Pero Yes po. thanks God po at nakapunta po kayo ngayon. Kasi pagtatagal pa po, baka lumala. Opo. Pagka pasyente naggala-gala na, yun ang problema.
Opo, kasi Siyempre, hindi na siya makakain. nung unang gabi po niyang naggala siya, as in, doon po niya binalak magpakamatay po. Kasi binangga po niya yung tricycle ng kapatid niya, sinalubong po niya yung L300. Buti nakaligtas po siya. Wag, no? Magiging okay na si Kuya Joel. Okay na yun. Pagtiwala ka sa akin, Kuya Joel, ha? Walang masamang mangyayari pagkasama mo si Daddy Frankie. Salamat po. Magkano naman ang sweldo mo araw-araw? 650 po. Napag-ipon ka naman. Tamang-tama lang po sa kuwan po. Baon ng mga bata at allowance po namin. Very good, no? Kaninong bahay ito? Sa amin po. Sa inyo rin. Sa nanay mo? Sa nanay po. Dito ka na lumaki? Opo. Anong sinasabi ng mga kapitbahay mo nung nakita ka nila dyan sa bubong? Baliw-baliw po. Huwag mo sila intindihin. Sabi po nilang baliw-baliw po. Lahat po dito, barangay po sabi ko nila yung baliw. Hayaan mo sila. Minsan, bato ko sila. Sa taas ako. Sabi nila ako, baliw. Sabi nila. Takot naman ako kukuha sa akin. Sana wag ganun, no? Mga kababayan, mga kabarangay, pag may nakita tayong mga ganito, sana wag natin silang i-drag. Wag natin silang i-down. Wag natin iparamdam kung ano man yung pinagdadaanan nila. Gaya ng sinabi ni Kuya Joel, humihingi siya ng dispensa sa kanyang mga anak. Hindi daw niya ginusto kung ano yung nangyayari sa kanya. Instead na ibuli or what, ipag-pray natin sila. At lagi tayong magpasalamat mga kapatid, mga kababayan, pag nakakita tayo ng ganito. Gaya na aking sinabi, anuman ang pinagdadaanan nila, hindi po nila gusto. At anong reason bakit sinabi ko, wag natin silang hamakin at magpasalamat tayo dahil hindi po tayo ang dumanas ng ganito. Isipin na lang natin paano kung asawa natin, kapatid natin, ang dinapuan ng pagsubok na ganito. Ano kaya ang mararamdaman natin? Pagpamilya mo naman ang inuukray or dinadrag. Di ba, mga kababayan? Kaya, ano lang, tulong-tulong lang tayo. Lahat ng mga pagsubok may solusyon. Lahat ng bagyo na lumilipas. Gaano man kalakas ang bagyo na daraan ngayong araw na to, bukas sisikat ang araw. Ganun lang po yun. Di ba? Lagi ka ba nanonood kay Daddy Frankie? Kaya pala alam mo si Daddy Frankie, kilala mo. Anong nararamdaman mo ngayon na nandito na si Daddy Frankie? Masaya po. Masaya ka. Po. Gumaan po pakiramdam ko. Magaan ang pakiramdam. Very good. Ano bang meron kay Daddy Frankie? Tutulong po siya. Tumutulong siya. Bandam. Si Bandam. Ayan. Bandam, okay ka lang? Bakit? Si Bandam. Napapanood mo pala lahat eh. Bandam, upo ka dito. Kwentuhan tayo. Ay, urong konti. Baka mawarak yung ano. Ayan. Okay. Busog ka na, Bandam? Gutom? Opo. May bago tayong kaibigan, Bandam. Pangalan mo? Joel. Joel. Ako Bandam. No, magkakaibigan tayo. Siya mga kasama mo sa shelter, no? Na-rescue din namin 'yan. Dati payat, ngayon medyo tumaba kasi malakas kumain. Ang problema kay Bandam, wala siyang birth certificate. Bitit-bitit. Tsaka medyo bulol-bulol siya, no? Papagamot din namin siya unti-unti. No? Andiyan na. O, sige, tayo ka muna, Bandam. Bye. Umuulan? Maambon. Ang ano po niya, kasi ang kwento niya dati nung una po, nakaaway po siya. Parang binata po ata siya noon. Tapos yun po is nakulong po ata yung lalaking yun. Tapos nakalaya. Parang yun daw po ata yung nagpapatumba sa kanya. Which is taga dito din po ata sa kanila yun.
ibang purok lang po. Parang bawian lang po ba. Yun po yung nasa isip niya that time na parang nung sa work po is sinusundan siya. Doon na po nag-start na magkulong siya sa loob ng bahay po. 1 week po yung nagkulong sa loob. As in, sarado po lahat ng bintana. Hinarang po niya yung ref sa bintana po sa loob para wala pong makapasok. Tapos po yung ano po style niya, sumisilip-silip po siya. Tutulog po siya tapos bangon. Anong taon nangyari yun? Ngayon lang po. Yung ano po. Yung taong kinakatakutan niya. Hindi ko alam sir kung anong taon yun. Binata pa siya nun. Parang sir. Oh, wala na yun. Yun yung nasa isip Yun niya, yung sir. nasa isip niya. Kasi may pagkaano din siya nung binata siya sir. Parang basagulero. Oo. Pero nung nagkaanak naman na siya sir, hindi naman na siya. Lahat naman tayo, ma'am. Binata pa tayo. Medyo mapusok, Opo. mapababae, mapalalaki. Binata pa, mapusok. Aminin ko yan kahit ako. Opo. Pero that time na magkakaroon na tayo ng pamilya, magkakaroon tayo ng anak, doon natin maiisip, doon natin marerealize kung gaano kahalaga mamuhay sa mundo. Pag nagkaroon tayo ng anak, doon natin maiisip ang lahat. Opo. Maiisip din natin yung paghihirap, sakripisyo ng mga magulang natin pag nagkaroon na tayo ng anak. Opo. Diba? Kaya yung mga past, wala na yun. Ano lang yan, medyo napagod lang yung isip niya. Opo. Kasi marami na din siyang naperwisyo dito sa kapitbahay po nila. Mhm. Kaya gusto talaga ng biyanan ko is madala po siya. Kasi parang kasi yung nanay po niya is nagbebenta rin po sa palengke. Natingga po yun kasi nga 24/7 din po niya Binabantay. yung anak niya po. Eh, sabi po namin, hindi naman po namin ginusto na ganyan nga yung mangyari sa kanya. Opo. Kasi dito po, kahapon ng isang araw po, itong kapitbahay, ito po yung nagreklamo sa kanya. Kasi nga po yung bagong sasakyan na puti sa kanila po. Which is yung isip po niya, yun po yung sasakyan na may papatay sa kanya. Kaya binato po niya ng mga... Yung mga taong nagagalit sa kanya, huwag nyo na ipaparinig. Lagi nyo ikikwento sa kanya, walang nagagalit. Hindi kaibigan natin yan. Ganun. Meron pa yung sinasabi niya, sir, na kahit kaming pamilya niya, imbis na tulungan daw po siya is mas pinapalala pa namin yung sitwasyon niya. Yung ganun. Kasi hindi na niya nakokontrol. Hindi niya na-hold yung isip niya. Opo. Kahapon po talaga nagwala yan, sir. As in, pinalo niya yung tricycle po ng tubo kasi nga po hindi naibigay yung gusto niya. Bumaba siya. Oo, bumaba po siya. Ang bilis po niya bumaba. So, tapos, pinalo-palo niya yung tricycle. Yan po, so yung tricycle niya yan. Buti hindi nasira. Nayupi po, yung sa may tangke. Ay, nako. Tapos after that po, alam na niya yung ginawa niya. Kumalma po siya. Yun lang po yung ano namin. Kasi kami po, yung mga okay lang naman po kami, hindi po kami takot sa kanya. Oo. Pero yung mga kapitbahay, Huwag na huwag niyo ipaparamdam na takot kayo sa kanya. opo, hindi Huwag. Para hindi siya magalit sa inyo. Pag pinaramdam mong takot ka sa kanya, doon magsisimula yung isip niya na kaaway kayo. Opo. Kalaban kayo. Opo, kasi nung unang araw ko din po dito nung dumating ako, nagwala yan, sir, hinambaan na, pero hindi po ako natakot kasi hindi naman po niya tinuloy. Hanggang hamba lang po. Pagdating mo, nakilala ka naman niya. Opo, kasi madaling araw po ako dumating dito. Nasa taas po yan ng bubong. Sa pinababa ko po yan. Bumaba naman po. Pero nung kinaumagahan na po doon, nagwala po siya ulit. Kasi nga nandito yung mga pinsan po niyang lalaki. Ang nasa isip po niya is tatalihan po ulit siya. Kaya doon po siya nagwala. Doon po ako hinambaan na. So ma'am, mula nung dumating ka dito, galing abroad, talagang dyan lang siya sa taas? Opo, taas. Bababa po pagkutom. Pag minsan po ayaw niyang bumaba. Hindi siya nag-aya na magtabi kayo kasama sa pagtulog paggabi? Hindi nag-aya? Ako po yung nagsasabing magtabi kami kasi nga kakauwi ko lang din po. Oo. Ayaw po niya. Ayaw niya. Ayaw po niya. Pagdating po ng meron po yung magkatabi kami dyan, sir, araw. Pero hindi sa gabi. Sa gabi po, mga bandang alas 8, alas 10, umaakyat po yan sa taas, pagdamag. Ayaw niya po sa baba. Ayaw niya talaga. Kasi papasukin daw po siya. Yun po yung talagang nasa isip po niya. Buti na lang na kumakain pa. Opo, malakas naman po siya kumain, sir. Tapos nagluluto pa yan, sir. Luluto sa araw. Sir, ng ulam, nagluluto pa yan, sir.
Yun nga lang po, may time talaga na nagwawala po talaga siya na wala pong makapagpigil sa kanya. Kasi nung isang gabi po, magdamag po yan nasa taas po. Nagpupukpok. Yun. Buti hindi nasira-sira yung bubong sa taas. Hindi naman po, sir. Pero yung kuryente, sir, nasunog. Kasi parang pinagdidikit niya yung wire dyan sa may taas po. Yung live. Oh. Nasunog po, namatay yung ilaw. Pero ginawa naman po niya kahapon ng hapon. Marunong din. Marunong po siya, sir. Ang problema niyan, pag napalauman, kuanda, marunong ka rin Pangasinan. Ilocano. Ilocano po. Ilocana? No po. Oo. Ilocano. Pag ano yun? Pag nasobrahan, di ba, siyempre hindi niya alam, kuryente yan. Opo. Madisgrasya. Yun nga po, nakuryente yung dito sa kamay niya, sir. Kaya butas eh. Opo. Tsaka mabaho yun, sir. Kasi walang gamot. Tsaka matagal na po atang nangyari yung nakuryente siya. Tapos hindi nila pina-check up. Kasi ayaw nga po niyang magpa-check up. Mahirap kasi kontrol yan pag ayaw niya kasi malaki, malakas yan. Opo, sir. Kaya nga po nung pinagtulungan niyan siya nung sa Pinali, mga pinsan po niya, kapatid po niya. Ngayon yung kapatid po niya, nagtrabaho yung isa. Kasi takot po yun sa kanya. Kasi nabol po niya yun. Nung time na Sinong takot yung kapatid? yung kapatid po niya, yung pangalawa. Yun ang takot. Opo. Pero yung bunso, hindi po. Kasi panganay po siya. Panganay. Nasaan si nanay? Nay! Ito po ang nanay niya. Opo. Salamat po na pumunta kayo dito. Mm-mm. Kasi yung anak ko, palagi na doon sa taas. Ayaw niyang bumaba. Palagi siya. Natatakot siya. Kaya palagi tumatawag sa ko. Bakit siya natatakot, Nay? Upo ka, Nay. Hindi ka naman high blood, ha? Upo ka po. Sige po. Doon, Nay. Oh. Saan yung saan yung... Saan si Joel? Tawagin niyo si Joel. Si Joel. Asan si Joel? May kananak. Andito na ako. Ano ba nangyari sa... Joel, upo ka dito. Tabi ka kay nanay. Ha? Ayan. Sa umpisa po yan, natatakot siya. Takot na takot siya. Isang linggo na po. Tapos, sa susunod sa Lunes po, yan na. Parang takot na takot siya. Tumatakbo kung saan saan pumupunta. Pinapagamot namin. Tapos, pag umuwi dito po, umakyat lang sa taas po. Palagi po dun sa taas. Takot na takot. Sabi niya sa akin, takot po ako. Takot po ako. Hindi kayo bumaba, sabi. nag-ask ng help sa gobyerno natin? Sa barangay? Marami na po. Ano nangyari? Maraming basis na po. Maraming magkatoy Hindi nila kaya? bumaba. Okay. Yan, bumaba. So, sige, Nay. No? Kaya po namin kayo hinintay na pagkasunduan namin ni Joel at saka kanyang asawa na sasama na lang muna tapos bukas ng umaga ipapagamot. Ay, sige po, salamat po.